Magandang gabi, kaibigan. Welcome sa Pampatulog Stories. Bago tayo magsimula, nais kong magpasalamat sa walang sawang pagtangkilik at pakikinig sa aking munting channel. Ang bawat pagbisita mo rito ay napakahalaga para sa akin at ang hangarin ko ay mabigyan ka ng katahimikan at ginhawa bago ka pumikit at magpahinga. Paalala lamang, ito lang ang nag-iisa at opisyal na Pampatulog Stories channel. Kaya dito mo lang maririnig ang mga natatanging kwento na aming ginagawa para magdala ng kapayapaan, aliw, at kaunting pagninilay bago ka matulog. At ngayon, nais ko munang ipaalala na ang kwentong ito ay hango lamang sa paglalakbay ni Hak at ng kanyang kaibigan na si Jim. Ngunit iniba namin ito ng kaunti upang maging mas payapa, simple, at angkop para sa isang kwentong pampatulog. Kaya huminga ka ng malalim at hayaang dalhin ka ng kwento sa isang mabagal at nakaka-relax na paglalakbay. Sa isang maliit at tahimik na bayan, sa tabi ng isang napakahabang ilog, nakatira si Hak. Isang batang mahilig magtanong, maglakad-lakad, at mangarap. Ang ilog na iyon ay parang walang katapusan. At ang sabi ng matatanda, kung susundan mo ang agos nito, dadalhin ka nito sa mga lugar na hindi mo pa nakikita sa buong buhay mo. Isang gabi, habang ang mga alitaptap ay kumikislap sa paligid, naglakad si Hak papunta sa lumang pantalan. Umupo siya roon at pinanood ang mga alon. Tahimik ang gabi, at ang tanging maririnig niya ay ang malumanay na hampas ng tubig sa kahoy na tulay. Habang nakatingin si Hak sa ilog, may narinig siyang isang pamilyar na tinig. Hak, mahina ngunit mabait na boses. Paglingon niya, nakita niya si Jim, isang mabait na lalaki na matagal nang nagtatrabaho sa lumang gilingan sa bayan. Kilala si Jim bilang tahimik, palakaibigan, at mahilig magkwento kapag gabi. Magandang gabi, Hak, bati ni Jim habang daladala ang isang maliit na lampara. Magandang gabi rin, Jim, tugon ni Hak. Hindi ka ba natutulog pa? Hindi pa. Minsan gusto ko ring makinig sa ilog, nakangiting sagot ni Jim. Magkatabi silang umupo sa pantalan. Saglit silang parehong tumahimik. Ang lamig ng hangin, ang kislap ng buwan, at ang marahang pag-agos ng tubig ay nagbigay sa kanila ng kakaibang kapayapaan. Jim, tanong ni Hak, sa tingin mo, saan kaya humahantong ang ilog na to? Napangiti si Jim. Hindi ko alam, pero alam ko na kapag sinundan natin yan, may matutuklasan tayong maganda. Hindi kailangang magmadali. Minsan, ang paglalakbay ay mas masarap kapag mabagal. Napaisip si Hak. Hindi siya sanay sa mga bagay na mabagal. Pero sa gabing iyon, may kung anong kakaibang naramdaman siya. Parang gusto niyang sundan ng ilog, kasama si Jim. At doon nagsimula ang ideya. Jim, nakangiting sabi ni Hak, gusto mo bang maglayag tayo? Nagulat si Jim sa tanong. Pero saglit lang iyon at agad din siyang ngumiti. Kung yan ang gusto mo, Hak, sasamahan kita. Pero tandaan mo, hindi ito tungkol sa kung gaano kabilis tayo makarating, kundi kung gaano natin maa-appreciate ang paglalakbay. At kaya nga kinabukasan, sa ilalim ng mapusyaw na araw, naghanda sila. Isang lumang balsa ang kanilang ginamit, kahoy na medyo luma pero matibay pa. Dala nila ang ilang gamit, kaunting pagkain, kumot, at ang lampara ni Jim. Habang inihahanda nila ang balsa, ramdam ni Hak ang kakaibang saya. Jim, sabi niya, sigurado ka bang okay lang ito? Ngumiti si Jim. Hak, minsan kailangan mong sumubok para malaman mo kung ano ang naghihintay sa'yo. Dahan-dahan nilang itinulak ang balsa sa tubig. At nang sila ay lumayo na sa pampang, ramdam nila ang malumanay na pag-uga ng ilog. Tahimik, payapa.
Jim, mahinang bulong ni Huck. Ang sarap pala nito. Oo, sagot ni Jim. Parang pinapakalma ka ng ilog. Habang lumalayo sila, ang bayan ay unti-unting nagiging maliliit na ilaw sa malayo. Sa halip na kabahan, nakaramdam si Huck ng kapanatagan. Parang sa wakas, malayo siya sa gulo, ingay, at pagmamadali. Huck, sabi ni Jim habang nagkakape gamit ang lumang lata. Alam mo ba kung ano ang pinakagusto ko sa ganitong paglalakbay? Ano yon? Tanong ni Huck. Ang katahimikan, sagot ni Jim. Kapag tahimik ang paligid, maririnig mo ang sarili mong puso. Hindi mo kailangan ng maraming salita. Minsan, sapat na ang tahimik na pag-upo at ang pakikinig sa ilog. Napangiti si Huck. Hindi niya iyon naisip noon. Lagi siyang puno ng tanong. Pero ngayon, parang gusto niyang manahimik lang at makinig sa agos. Habang gabi na muli, nakahiga sila sa balsa. Ang lampara ni Jim ay marahang umiilaw at ang buwan ay tila naglalakad sa ibabaw ng tubig. Jim, mahinang tawag ni Huck. Sa tingin mo, may kwento ang ilog? Ngumiti si Jim. Oo, lahat ng agos nito may daladalang lihim. Pero hindi mo kailangang intindihin lahat. Minsan, maganda na ang hayaan mo lang itong dumaan. At doon, unti-unting pumikit si Huck habang ang balsa ay dahan-dahang sumasabay sa alon. Hindi niya alam kung saan sila dadalhin. Pero sa unang gabi ng kanilang paglalakbay, natutunan niyang hindi lahat kailangang alamin agad. Minsan, ang paglalakbay ay tungkol lang sa pagtulog ng payapa habang ang ilog ang nagdadala sa iyo. Dahan-dahan silang gumising kinabukasan. Ang unang liwanag ng araw ay banayad na dumadampi sa kanilang mukha at ang malamig na simoy ng hangin mula sa ilog ay nakakapreskong maramdaman. Si Huck ay dumilat at agad na napangiti. Jim, mahinang bulong niya. Ang ganda pala ng umaga sa gitna ng ilog. Ngumiti si Jim habang humihigop ng mainit na tsaa. Oo, Huck. Dito, wala kang ibang maririnig kundi ang kaluskos ng tubig at awit ng mga ibon. Para bang ang buong mundo ay natutulog pa at tayo lang ang gising. Habang patuloy ang kanilang paglalayag, ramdam nila na mas lalong humuhupa ang ingay ng isip nila. Walang pagmamadali. Wala ring dapat patunayan. Basta't humihinga at nakikinig sila sa agos. Makalipas ang ilang oras, napansin ni Huck ang isang bagay. Jim, tingnan mo. Sa may dulo, parang may kakaibang puno. Pinagmasdan nilang mabuti. Ang puno ay nakatayo malapit sa gilid ng pampang. Iba ito sa lahat ng punong nakita nila. Ang mga dahon nito ay tila may maliliit na kislap. Parang mga bituin na nahulog mula sa langit at nanatili roon. Parang may liwanag yung mga dahon, bulong ni Huck. Oo nga, sagot ni Jim. Medyo nakangiti. Siguro, isa yan sa mga lihim ng ilog na sinasabi ko sa'yo. Nagdesisyon silang lumapit. Mabagal ang pagdaong ng kanilang balsa sa pampang. Habang papalapit sila, ramdam nila ang kakaibang katahimikan sa paligid. Kahit ang mga ibon, tila nakikinig din. Pagsapit nila sa pampang, bumaba sila mula sa balsa at marahang naglakad papunta sa puno. Malaki ito at matanda na. Ang ugat ay malalim sa lupa at ang mga sanga ay parang yumayakap sa hangin. Ngunit ang mga dahon ay tila kumikislap na parang may maliliit na alitap-tap na nakadikit dito. Jim, mahina ang boses ni Huck. Siguro ba mahiwaga to? Ngumiti si Jim. Minsan, Huck, hindi natin kailangang tanungin kung bakit maganda ang isang bagay. Pwede mo lang itong panoorin at magpasalamat na nakikita mo ito. Tumango si Huck. Umupo sila sa ilalim ng puno. Ang hangin dito ay kakaiba, banayad, malamig,
at nakakapayapa. Para bang ang oras ay bumagal at ang bawat hininga nila ay nagiging mas magaan. Habang nagmamasid sila, napansin ni Hak ang isang bagay sa paanan ng puno. Mayroong lumang kahon, natatakpan ng mga tuyong dahon. Maingat niya itong hinila at pinunasan. "Jim, may nakita ako," masayang sigaw ni Hak. Nilapitan siya ni Jim at tinulungan na buksan ang kahon. Mabagal nilang inangat ang takip at sa loob nito ay may mga lumang papel at mapa. "Mapa," bulong ni Jim. "Pero hindi ito tulad ng mga nakikita ko sa bayan. May mga marka dito sa mga lugar na hindi ko pa naririnig." Kinuha ni Hak ang mapa at pinagmasdan ito. Ang mga guhit ay parang iginuhit ng kamay, hindi ng profesional. Ngunit sa bawat marka, may maliit na simbolo, bituin, ilog, at mga bilog na parang isla. "Jim," tanong ni Hak, "ibig sabihin ba nito, may mga lugar pa tayong pwedeng puntahan?" Ngumiti si Jim. "Oo, Hak, at mukhang mas marami pa kaysa sa akala natin." Dahil sa natagpuan nila, nagpasya silang sundan ang mapa. Pero hindi sila nagmadali. "Walang dapat pagmamadalian," sabi ni Jim habang maingat na nag-impake. "Kung totoo ang mga lugar na ito, hihintayin nila tayo. Kaya huwag nating guluhin ang kapayapaan." Tumango si Hak. Sa unang pagkakataon, hindi siya nagmamadali. Hindi niya inisip kung kailan matatapos ang paglalakbay nila. Ang mahalaga, naroon siya, kasama si Jim, at may bagong landas na tatahakin. Bago sila umalis, tumingin silang muli sa puno. Ang mga dahon nito ay patuloy na kumikislap, para bang nagpapaalam. "Jim," bulong ni Hak, "parang binibigyan tayo ng puno ng paalam." "Hindi lang paalam, Hak," sagot ni Jim. "Parang sinasabi rin niyang mag-ingat tayo at mag-enjoy sa bawat hakbang." Dahan-dahan nilang itinulak muli ang balsa at muling sumakay. Habang papalayo sila, tanaw pa rin nila ang mahiwagang puno. Hanggang sa ito'y maging maliit na tuldok at tuluyang maglaho sa tanawin. Habang tinatahak nila ang ilog, binuksan nila ang mapa. Ang unang marka ay isang maliit na isla na tila nasa gitna ng ilog. "Hak," sabi ni Jim, "dito tayo pupunta." "Anong meron kaya doon?" tanong ni Hak. "Hindi ko alam," nakangiti si Jim. "Pero hindi natin kailangang malaman agad. Hintayin na lang natin, kasi mas masarap ang sorpresa kapag dumarating ng dahan-dahan." Humiga si Hak sa balsa, tinitigan ng langit, at napangiti. "Jim," sabi niya, "buti sinamahan mo ako. Kung ako lang, baka nagmadali na ako at hindi ko napansin ang lahat ng ito." Tumawa si Jim. "Hak, minsan kailangan mo lang may kasama na magpapaalala sa iyo na hindi lahat ng bagay kailangang tapusin agad." Kinagabihan, huminto sila sa gitna ng ilog. Wala silang ibang kasama, kundi ang mga bituin at ang malumanay na hangin. Sa itaas, ang buwan ay bilog na bilog, parang isang malaking ilaw na nagbabantay sa kanila. "Hak," mahinang sabi ni Jim habang nakahiga rin sa balsa. "Hmm? Naalala mo nung tanong mo kung may kwento ang ilog?" "Oo, sa tingin ko. Ngayon isa ka na sa mga kwento nito." Hindi na sumagot si Hak. Ngumiti na lang siya at ipinikit ang mga mata. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, hinayaan nilang ang ilog ang magdala sa kanila. Mabagal, payapa, at walang iniisip kundi ang susunod na umaga. At sa pag-idlip ni Hak, isang bagong pakikipagsapalaran ang naghihintay. Nagising si Hak sa marahang pag-alon ng balsa. Ang araw ay dahan-dahang sumisilip mula sa silangan, at ang langit ay kulay kahel at ginto. Ang hangin ay malamig at sariwa, at ang paligid ay napakatahimik. "Jim," mahina niyang tawag.
Dumilat si Jim at ngumiti. Gising ka na pala, Hak. Magandang umaga rin. Sagot ni Hak habang hinahaplos ang malamig na tubig sa gilid ng balsa. Nasaan na tayo? Tiningnan ni Jim ang mapa. Malapit na tayo sa unang marka, ang munting isla. Habang lumalapit sila, unti-unting lumitaw ang hugis ng isla sa malayo. Hindi ito malaki, parang maliit na hardin na lumulutang sa gitna ng ilog. May mga puno, damuhan, at ilang makukulay na bulaklak na tila sumasayaw sa hangin. Maingat nilang itinali ang balsa sa isang mababang sanga at bumaba sa pampang ng isla. Jim, bulong ni Hak. Ang tahimik dito. Parang ibang mundo, sagot ni Jim habang humihinga ng malalim. Ang damuhan ay malambot na parang banig. Ang mga ibon ay kumakanta ng mababagal at malumanay na himig. Sa gitna ng isla, may isang maliit na lawa na malinaw na parang salamin. Lumapit si Hak dito at tiningnan ang sarili. Parang nakatingin ako sa salamin, sabi niya. Hindi lang yan, sagot ni Jim. Tingnan mo nang mabuti. Nang tumingin muli si Hak, napansin niyang sa tubig ay hindi lamang ang refleksyon nila ang makikita. May mga kumikislap na tila maliliit na bituin sa ilalim ng lawa kahit umaga pa lang. Jim, nakikita mo ba yon? Oo, ngumiti si Jim. Siguro ito ang hiwaga ng isla. Hindi lahat ng bituin nasa langit. Umupo sila sa gilid ng lawa. Walang salita. Pinanood lang nila ang maliliit na kislap na parang kumikindat mula sa ilalim ng tubig. Ang bawat liwanag ay banayad, hindi nakakasilaw, at tila nang aanyaya ng kapayapaan. Jim, mahinang tanong ni Hak, pwede kaya nating abutin ng mga bituin na yan? Hindi na kailangan, Hak, sagot ni Jim. Minsan mas maganda silang panoorin lang mula sa malayo. Ang mga bagay na hindi mo maabot, sila ang nagpapaalala sa iyo na may mas malaki pang mundo. Napangiti si Hak. Hinayaan na lang niyang humaplos ang malamig na tubig sa kanyang mga daliri. Ang bawat pagdampi ay parang banayad na musika na nagdadala sa kanya ng kapanatagan. Habang nililibot nila ang isla, nakakita sila ng isang maliit na kubo na gawa sa kahoy at dahon. Mukhang matagal nang walang nakatira dito, ngunit maayos pa rin. Jim, may kubo. Masayang sigaw ni Hak. Baka pwede tayong magpahinga dyan, sabi ni Jim. Pumasok sila sa loob. May lumang mesa, 2 bangko, at isang bintanang nakaharap sa lawa. Wala mang tao. Ramdam nila ang mainit na pakiramdam na parang iniwan iyon para sa kanila. Nagpasya silang magpahinga roon. Inilapag nila ang kanilang mga gamit, kumain ng kaunting pagkain, at umupo sa bintana habang pinapanood ang lawa. Jim, tanong ni Hak, sa tingin mo, may nakatira ba rito noon? Siguro, sagot ni Jim. At malamang, tulad natin, gusto rin nila ng katahimikan. Habang dumarating ang hapon, ang araw ay dahan-dahang lumulubog at ang kulay ng langit ay nagiging kahel, rosas, at unti-unting asul. Si Hak ay humiga sa damuhan, nakatingala sa mga ulap. Si Jim naman ay nag-ihaw ng isda na kanilang nahuli sa ilog. Jim, mahinang sabi ni Hak habang nakatingin sa langit, hindi ko alam na pwede palang maging ganito katahimik ang mundo. Yan ang regalo ng paglalakbay, Hak, sagot ni Jim. Hindi lang ito tungkol sa pagpunta sa kung saan, kundi tungkol sa pagtigil at paghinga. Nagtawanan sila ng mahina. Walang pagmamadali. Wala ring iniisip na problema. Ang isla ay tila nagiging panandali ang tahanan nila. Nang dumating ang gabi, nagulat si Hak. Ang lawa na kanina ay puno ng maliliit na bituin,
Ngayon ay mas maliwanag pa. Parang daan-daang ilaw ang lumulutang sa ilalim nito. Jim, ang ganda, bulong ni Hak. Oo, sagot ni Jim habang nakaupo sa tabi niya. Siguro, ganito rin ang langit kung nasa ilalim tayo ng tubig. Umupo silang dalawa, walang imik, pinanood lang ang mahiwagang tanawin. Ang malamig na hangin, ang mga bituin sa langit, at ang mga kislap sa lawa ay nagsanib, at ang mundo ay tila huminto. Hak, sabi ni Jim, kung minsan, ang mga ganitong sandali ang dahilan kung bakit hindi mo kailangang magmadali. Dahil kapag nagmamadali ka, baka hindi mo makita ang ganitong ganda. Tumango si Hak. At sa gabing iyon, natulog sila sa tabi ng lawa habang ang mga bituin, sa langit man o sa tubig, ay nagbabantay sa kanila. Kinabukasan, ginising si Hak ng amoy ng sariwang hangin at ang huni ng mga ibon mula sa munting isla. Dahan-dahan siyang dumilat at nakita si Jim na nakaupo sa tabi ng balsa, nakatingin sa mapa na nakuha nila mula sa mahiwagang puno. Jim, mahina niyang tawag. Ngumiti si Jim. Magandang umaga, Hak. Handang-handa ka na ba sa susunod na parte ng ating paglalakbay? Tumango si Hak habang nag-uunat. Saan tayo susunod? Itinuro ni Jim ang mapa. May isang baryo rito, malapit lang sa agos ng ilog. Sabi ng marka, napakabait daw ng mga tao ron. Bago sila umalis, muling tumingin si Hak sa laawan ng mga bituin. Kahit araw na, may mumunting kislap pa ring nananatili sa ilalim ng tubig. Jim, sabi ni Hak, parang ayaw ko pang umalis dito. Ngumiti si Jim. Pwede tayong bumalik dito balang araw. Pero ngayon, kailangan nating ituloy ang paglalakbay. Maingat nilang isinakay ang kanilang gamit sa balsa at muling sumagwan. Habang unti-unting lumalayo, ang isla ay tila kumakaway sa kanila. Tahimik, payapa, at parang nagsasabing mag-ingat kayo. Habang bumabaybay sila sa ilog, ramdam nila ang pagbagal ng lahat. Ang hangin ay malamig, ang araw ay banayad ang init, at ang mga ulap ay tila naglalakad sa langit. Si Hak ay nakahiga lang sa balsa, habang si Jim ay dahan-dahang nagsasagwan. Jim, tanong ni Hak, sa tingin mo ba maraming tao sa baryo? Marahil, sagot ni Jim. Pero sigurado akong mababait sila. Hindi ka dadalhin ng ilog sa isang lugar na hindi ka tatanggapin. Ang mga salitang iyon ay nagbigay kay Hak ng kapanatagan. Sa unang pagkakataon, hindi siya natatakot sa bago. Bagkus, nasasabik siyang makilala ang mga taong iyon. Pagdating nila sa baryo, agad silang sinalubong ng mga batang naglalaro sa pampang. Ang mga bahay ay gawa sa kahoy, may malalawak na bintana at napapalibutan ng mga puno at bulaklak. Ang mga tao roon ay nakangiti at kumakaway. Magandang araw, sigaw ng isang matandang babae na nakasuot ng simpleng damit. Mga manlalakbay ba kayo? Opo, sagot ni Jim habang nakangiti. Dumaan lang kami dito para magpahinga. Halina kayo, anyaya ng matanda. May pagkain kami rito. Hindi pwedeng umalis ang mga bisita ng hindi busog. Nagkatinginan si Hak at Jim at sabay na napangiti. Ang baryo ay parang tahanan, kahit hindi pa nila ito nakikita dati. Sa gitna ng baryo, pinakilala sila sa mga tao roon. May mga batang tumatakbo, may mga matatanda na nagkukwentuhan, at lahat ay may mababait na mukha. Pinakain sila ng mainit na sopas at tinapay na bagong hurno. Jim, bulong ni Hak, ang sarap ng pagkain dito. Tama ka, Hak, sagot ni Jim. Pero mas masarap ang pakiramdam kapag may nag-aalok sa iyo nito nang may ngiti. Pagkatapos kumain, inimbitahan sila ng mga bata na maglaro.
Si Hak ay nakipaghabulan, habang si Jim naman ay nakipagkwentuhan sa mga matatanda. Wala silang naramdamang pagod. Habang naglalakad sila sa paligid, may lumapit na isang matandang lalaki kay Jim. "Alam mo," sabi ng matanda, "maraming manlalakbay ang dumadaan dito. Pero kakaiba kayo, kasi hindi kayo nagmamadali." Ngumiti si Jim. "Naniniwala kami na ang paglalakbay ay hindi tungkol sa bilis, kundi sa dami ng alaala." Tumango ang matanda at nilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Jim. "Kung ganun, tamang-tama ang pagdating ninyo rito. Ang baryong ito ay lugar para sa mga taong marunong magpahinga." Kinagabihan, pinatuloy sila ng mga taga-baryo sa isang maliit na kubo. Si Hak ay humiga sa banig at si Jim naman ay umupo sa tabi ng bintana. Sa labas, kita nila ang ilog na kumikislap sa ilalim ng buwan. "Jim," bulong ni Hak, "hindi ko akalain na ganito kaganda ang paglalakbay." Ngumiti si Jim. "Hak, tandaan mo, ito pa lang ang simula. Marami pa tayong makikitang kagandahan." At sa gabing iyon, nakatulog sila sa gitna ng katahimikan ng baryo, habang ang malamig na hangin at ang huni ng mga kuliglig ay nagdala sa kanila sa mahimbing na pagtulog. Nagising si Hak sa mahinang tunog ng mga alon. Ang araw ay sumisilip na sa likod ng mga puno ng baryo at ang hangin ay malamig at malinis. Si Jim ay nakaupo sa tabi ng bintana ng kubo, nakatingin sa ilog habang may hawak na tasa ng mainit na tsaa. "Magandang umaga, Jim," bati ni Hak habang nag-uunat. "Magandang umaga, Hak," sagot ni Jim, nakangiti. "Handa ka na ba sa susunod na parte ng ating paglalakbay?" "Oo," sagot ni Hak. "Pero medyo gusto ko pang manatili dito. Pwede naman tayong bumalik," sabi ni Jim. "Pero ngayon, may tinatawag pa tayong mga lihim na dapat tuklasin sa ilog." Bago sila umalis, lumapit ang matandang babae na nag-alaga sa kanila kagabi. "Mag-iingat kayo," sabi nito. "Huwag kayong mag-alala. Laging nandito ang baryo kung gusto ninyong magpahinga ulit." Ngumiti si Hak at nagpasalamat. Si Jim naman ay tumango at nakipagkamay sa mga tao roon. Sa kabila ng maikling panahon, ramdam nila ang init ng pagtanggap ng baryo. Muli silang sumakay sa kanilang balsa at ang mga tao roon ay kumaway habang sila ay dahan-dahang lumalayo. Habang tinatahak nila ang ilog, napansin ni Hak na nagiging mas malinaw ang tubig. Halos makita na nila ang ilalim, mga batong makintab, maliliit na isda, at mga halaman na kumakaway sa agos. "Jim," sabi ni Hak, "parang nag-iiba ang ilog." "Oo," sagot ni Jim, "dahil mas malapit na tayo sa puso nito." "Puso?" nagtatakang tanong ni Hak. Ngumiti si Jim. "Bawat ilog may lihim, Hak. At ang gitna ng ilog na ito, doon natin mararamdaman ang pinakatunay nitong kalmado." Pagkalipas ng ilang oras, nakaramdam sila ng kakaibang agos. Hindi ito malakas o nakakatakot, kundi parang banayad na pagyugyug na para bang tinutulak sila papunta sa isang tiyak na direksyon. "Jim, nararamdaman mo ba yun?" tanong ni Hak. "Oo," sagot ni Jim. Nakangiti pa rin. "Hayaan mo lang. Minsan, Hak, ang ilog mismo ang gumagabay." Sumandal si Hak at hinayaan na lang ang kanilang balsa na sumunod sa agos. Sa bawat minuto, pakiramdam niya ay mas nagiging payapa siya. Parang may tinatanggal na bigat sa kanyang dibdib. Habang sila ay dahan-dahang sumusulong, nakarinig sila ng tila mahinang himig. Hindi ito galing sa hangin, hindi rin mula sa mga ibon. Para bang nanggagaling ito mismo sa ilalim ng tubig. "Jim, naririnig mo ba?" tanong ni Hak, halos pabulong. "Oo," sagot ni Jim. "Parang awit, 'di ba?" Tumango si Hak. Ang himig ay napakalumanay. Parang kwento na hindi mo kailangang maintindihan
para maramdaman. Sa halip na kabahan, mas lalo siyang nakaramdam ng katahimikan. Jim, baka ito ang lihim ng ilog, mahina niyang sabi. Siguro, sagot ni Jim. At baka hindi natin kailangang alamin ang dahilan, sapat nang marinig ito. Pagsapit ng hapon, napansin nila ang kakaibang liwanag sa ilalim ng tubig. Hindi ito araw, hindi rin bituin. Parang may mga munting ilaw na gumagalaw kasabay ng agos. Jim, tingnan mo, sigaw ni Huck. Oo, bulong ni Jim. Ito na yon, Huck, ang sinasabi kong puso ng ilog. Dahan-dahan silang lumapit sa gitna. Ang ilaw ay kumikislap na parang mga maliliit na alitaptap sa ilalim ng tubig. Ang kanilang balsa ay tila lumulutang sa ibabaw ng isang mahiwagang mundo. Huck, mahinang sabi ni Jim. Subukan mong pumikit. Ha? Bakit? Makinig ka lang sa agos, sa tunog ng tubig, at sa himig ng ilog. Sumunod si Huck. Ipinasara niya ang kanyang mga mata. Ang narinig niya lamang ay ang pag-agos ng tubig, ang mahinang tugtugin mula sa ilalim, at ang banayad na hangin na dumadampi sa kanyang balat. At sa sandaling iyon, wala siyang ibang naramdaman kundi kapayapaan. Jim, bulong ni Huck. Parang ayokong matapos ang paglalakbay na ito. Hindi matatapos ang paglalakbay, Huck, sagot ni Jim. Kahit umuwi tayo, dala natin ang ilog na ito sa ating isipan. Pagkatapos ng mahabang araw, nagpasya silang magpahinga sa isang maliit na pampang. Dito, may damuhan na malambot na parang unan, at ang paligid ay puno ng mga bulaklak na mabango. Jim, bulong ni Huck, dito na tayo matulog? Oo, sagot ni Jim. Hayaan nating ang ilog ang magbantay sa atin ngayong gabi. Nahiga sila sa damuhan, nakatingala sa langit. Ang mga bituin ay kumikislap, at ang ilog ay humuhuni pa rin ng mahinang himig. At bago pumikit si Huck, naramdaman niya ang pinakamalalim na katahimikan na naranasan niya sa buong buhay niya. Kinabukasan, nagising si Huck sa banayad na paghipo ng hangin. Ang araw ay nagsisimula ng sumilip, at ang ilog ay tila kumikislap sa liwanag nito. Si Jim ay nakaupo sa tabi, nakatingin sa tubig na parang may iniisip. Jim, bulong ni Huck habang naguunat. Handa ka na bang magpatuloy? Ngumiti si Jim. Oo, Huck. Pero tandaan mo, kahit saan tayo dalhin ng ilog, ang mahalaga ay nararanasan natin ang bawat sandali. Tumango si Huck. Kinuha nila ang kanilang gamit, isinakay sa balsa, at muling sumagwan. Habang sila'y naglalayag, napansin ni Huck na mas nagiging kalmado ang ilog. Wala nang malalakas na agos, wala nang mga alon, puro katahimikan. Parang sinasabi ng ilog na malapit na sila sa dulo ng kanilang paglalakbay. Jim, tanong ni Huck, ibig bang sabihin nito, tapos na ang ating paglalakbay? Ngumiti si Jim. Hindi, Huck. Ang bawat dulo ay simula rin ng panibagong paglalakbay. Ang mahalaga, natutunan mong pahalagahan ang bawat hakbang. Huminga ng malalim si Huck at napangiti. Hindi na siya nag-aalala kung saan sila pupunta. Ang mahalaga, kasama niya si Jim at ang katahimikan ng ilog. Maya-maya, nakarating sila sa isang lugar na tila hindi minarkahan sa mapa. Isang baybayin na may puting buhangin at malalaking puno na parang mga bantay. Ang paligid ay napakatahimik at tanging huni ng hangin ang maririnig. Jim, bulong ni Huck, parang ibang mundo ito. Oo, sagot ni Jim. Siguro ito ang regalo ng ilog sa atin bago tayo magpaalam dito. Dumaong sila at naglakad sa buhangin. Ang bawat hakbang ay malambot at ang pakiramdam ay parang lumalakad sila sa mga ulap. Sa gitna ng baybayin, may nakita silang malaking bato na hugis upuan. Umupo sila roon.
nakaharap sa ilog at sabay na napangiti. "Hak," mahinang sabi ni Jim. "Alam mo ba kung bakit ko gustong sumama sa iyo?" "Bakit, Jim?" tanong ni Hak. "Kasi gusto kong ipakita sa iyo na hindi kailangang laging magmadali. Ang mundo, may sarili itong bilis. At kapag tinapatan mo yon, mararamdaman mo ang tunay na kapayapaan." Tahimik lang si Hak. Pinagmamasdan niya ang ilog at napagtanto niyang totoo ang lahat ng sinabi ni Jim. Dati, gusto niyang makarating agad sa kung saan. Pero ngayon, mas mahalaga sa kanya ang bawat sandaling kasama niya, ang ilog at si Jim. Nagpasya silang manatili roon ng isang gabi. Naglatag sila ng kumot sa ilalim ng isang malaking puno at pinanood ang paglubog ng araw. Ang langit ay naging kulay kahel, tapos rosas, at sa huli ay naging madilim na bughaw na may libo-libong bituin. "Jim," bulong ni Hak, "tingnan mo. Parang bumalik tayo sa unang gabi natin sa ilog." Ngumiti si Jim. "Oo, Hak. Pero ngayon, mas alam mo na kung paano pahalagahan ng mga ganitong sandali." Habang ang mga bituin ay kumikislap sa itaas, ang ilog ay tila sumasabay sa kanila. Ang tunog ng tubig ay parang malumanay na awit na nagbubulong ng "Magpahinga ka na." Kinabukasan, nagising sila sa pinakabanayad na umaga na naranasan nila. Ang araw ay marahang sumilip at ang ilog ay payapa na parang salamin. "Jim," sabi ni Hak, "handa na ba tayong bumalik?" "Oo," sagot ni Jim. "Pero ngayon, dala mo na ang puso ng ilog. Kahit saan ka magpunta, mananatili yun sa'yo." Tumingin si Hak sa paligid, sa ilog, sa baybayin at kay Jim, at ngumiti. Hindi man nila alam kung ano ang susunod. Sapat na ang paglalakbay na ito para malaman niyang minsan, ang pinakamagandang bagay sa buhay ay ang pagtigil at paghinga. At sa dahan-dahang paglayo ng kanilang balsa mula sa lihim na baybayin, iniwan nila ang ilog na may dalang pasasalamat at kapayapaan. At dito nagtatapos ang kanilang paglalakbay. Ngunit hindi ang kanilang kuwento. Ang paglalakbay ni Hak at Jim ay paalala na minsan, ang pinakamahalagang destinasyon ay hindi isang lugar, kundi ang payapang pakiramdam na dala mo habang tinatahak ang landas. Kaya ngayon, isara mo na ang iyong mga mata. Isipin mo ang ilog, ang banayad nitong agos, ang malamig na hangin, at ang mga bituin na nagbabantay sa iyo. Huminga ka ng malalim at hayaang dalhin ka ng katahimikan sa isang mahimbing at payapang pagtulog. Magandang gabi.